Tinitignan po natin ang ginawa ng Panginoon. Inaalala po natin ngayon, 32 years ng Diyos ay napakabuti sa ating buhay. 32 years ng Diyos ay hindi ho tumigil ng pagpapala sa buhay ng All for Christ Church. And the greatest blessing o yung pagpapala na binubuhos ng Panginoon ay yung makita po natin ng patuloy at hindi matapos-tapos na paghipo niya ng maraming mga tao at pagbabago ng buhay ng bawat isa. Salamat sa buhay ni Ayador, sa buhay ni Rain Brown, na nakita po natin, narinig natin yung bahagi ng kanilang naging nilakad na buhay at yung excitement na dala-dala ngayon dahilan sa paghipo ng Diyos sa kanila. Tingnan po natin ngayong hapon ang ilang mga talata sa Biblia. Pero madalangin po tayo, lumapit muna po tayo sa Panginoon sa isang napakahalagang pagbibigay ng panahon na makinig sa Kanyang mga salita. Tinataas po namin kayo, aming dakilang Diyos, sa aming buhay at sa kalagitnaan ito. Patuloy naming itinatagubilin sa inyo na ang bawat panahong aming gugugulin pa sa pag-alaala sa inyong kabutihan, ay patuloy na maranasan ng bawat isa ang mga hamon at inspirasyon na nagmumula sa inyong mga salita. Patuloy po na kayo ay kumilos ng todo-todo sa pamamagitan ng inyong Espiritong Banal sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin at patuloy namin kayong itinataas sa kalagitnaan ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang title po ng aking ibabahagi ngayong hapon ay nilagyan po ng pamagat, My Cell, My Life. Sabihin po natin, My Cell, My Life. Kanina po narinig nyo sa testimony ni Rain ang patungkol sa Spice Group. Ito pong Spice Group ay pwede po rin natin tawaging cell group. Pwede po natin din tawagin itong Bible study o yung pong panahon na tayo po ay nakikipagtagpo sa iba nating mga kasamahan na pinapayagan ang salita ng Diyos ay pag-aralan at tayo po ay mahamon. So ngayong hapon ho ay titignan po natin ang ilang mga importanteng bagay patungkol po sa cell life. Atin pong inaalala na 32 years God has been faithful to All for Christ Church. But do you know, paano po nagpasimula ang ACC Tanyag? Bayaan niyo pong bigyan ko kayo ng kaunting background sapagkat ito ho ay napaka-related sa ating pong topic. 32 years ago, ay meron pong pinasimulang Spice Group sa pamilya po ng ilang mga kapatid natin noon na sina Sepria. Nagkaroon po kasi ng problema sila sa kanilang pamilya, lalo na meron pong panggugulo ang kaaway o tinatawag po nating demonic possession. And at that time, sila po ay humanap, nagtanong at pinagtagpo po ang kanilang pamilya sa All for Christ Church. Sila ho ay tinulungan, ipinanalangin at sa biyaya po ng Panginoon, yung demonic possession ay tumigil. Sino po nakakaalam, mas makapangyarihan ng Diyos natin kaysa anumang espiritu sa mundong ibabaw. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos, ang buhay at makapangyarihan sa lahat. Amen. So nagpasimula po doon yung open cell, o pwede po natin tawaging Spice Group, o isang Bible study. Probably about, kung di po ako nagkakamali, ay mga 12 ho ang dumadalo doon sa open cell na yun o Spice Group na yun, na karamihan ay mag-aanak na Sepria at mga kapitbahay. At ito po ay pinagpala ng Diyos na dumating ang panahon na nagkaroon ng pag-uusap at napagpasyahan na pasimulan ang church sapagkat ang anumang Spice Group o anumang open cell group ay siya po ay bahagi lamang ng isang mas malawak na plano ng Panginoon. At ito ay walang iba, kundi ang Church of the Lord.
So October 7, year 1982, ay nagpasimula po ang church sa bahay po ng aking ate, si Ate Pining. At that time, meron pong 28 people who attended the first gathering na pinagsama-sama po yun ng mga spice group o open cells. And from then on, marami na pong nangyari, marami na pong ginawa ang Panginoon. And look at us today, 28. Tingnan nyo nga po ang inyong katabi. Wow! From 28, tingnan nyo ho ang nasa likodan. Hindi ba kayo natutuwa? Hindi ba kayo papalakpak sa kabutihan po ng Panginoon? Hallelujah! Nais ko tingnan po natin ito sandali, sapagkat naniniwala ako na ito'y nagbibigay sa atin ng patuloy na inspirasyon at matinding hamon. Anumang church o iglesia na nagsasabing siya ay kumikilala sa Panginoon, siya ay nananampalataya sa Diyos, ay kinakailangang ang kanyang turo, ang kanyang buhay, o ang kanyang mga nagiging karanasan ay tunay nga ba na nakasandig sa matibay na pundasyon. Ang Spice Group ba ay biblical? Nais ko pong anyayahan kayong lahat sa ilang mga talata sa Book of Acts, chapter 2. And let me read from verse 36 and following. Therefore, let all Israel be assured of this. God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Ibig po sabihin, si Jesus Christ, ang akala ho ng mga tao, ay napahamak sa krus, namatay, dahil lang sa connivances na maraming mga tao. Pero dito ho, binanggit po ni Apostle Pedro, Jesus is both Lord and Christ. Verse 37, when the people heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, Brother, what shall we do? Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, verse 42, to the breaking of bread and to prayer. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Verse 47, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Nais po tingnan natin, tulad na po ng nabanggit sa inyo, ang topic po natin ngayong hapon is My Cell, My Life. Let's look at it carefully in the context of the verses o yung text na aking pong binasa inyo. Tingnan po natin dito, ang open cell ba o spice group or spice cell ay biblical. Ito ba ay naaayon sa tinuturo ng Biblia? Ano bang klase ng mga tao na noon ay naging bahagi ng spice group? At tingnan din po natin higit sa lahat, meron bang makikita tayo na pagkilos ng Diyos sa buhay ng spice group na noon ay makikita po natin nagtagpo-tagpo o nagkita-kita? So tingnan po natin sandali ang ilang mga importanteng bagay ho sa mga talatang ito. Number 1, makikita po natin dito yung pasimula, the start of cells. Sabihin po natin, start. Now, makikita po natin dito, pag atin pong pinag-aralan, tinignan po natin ng mga talatang ito, tayo po ay babalik sa isang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan po ng Christianity at maging ng pagkilos ng kamay ng Diyos sa buong mundo.
Pag ito ay ating naintindihan, ito'y ating naunawaan, naniniwala ako na makikita po natin ang patuloy at malaya na pagkilos ng kamay ng Diyos at ang pabor na kanyang ibubuhos sa bawat isa. Ang Book of Acts, ang aklat po na ito, pag inyo pong bibigyan ng panahon at babasahin, wala pong pagdududa na makikita po natin agad-agad ang matinding pagkilos ng kamay ng Diyos at yung powerful move of the Holy Spirit to the people that were involved at that time. Kanya nga, sa chapter 2, bibigyan ko po kayo ng konting background para po natin lalong makita ang kagandahan ng ating pong pinag-aaralan ngayon. Sa Acts chapter 2, dumating po ang ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Sabi niya sa kanyang mga alagad, huwag muna kayong aalis, antayin ninyo ang pagdating ng Espiritong Banal, at pag dumating na ang Espiritong Banal, kayo ay magiging mga saksi ko sa lahat ng dako. Ibig po sabihin, kapag pagdating ng Holy Spirit ay kanilang nakita, yun po ay magpapasimula ng isang bagay na hindi na po pwedeng patigilin ng anumang puwersa sa mundong ibabaw. Ang pagdating ng Espiritu ng Diyos ay magsisignal sa isang malawakan at exciting na gagawin ng Diyos sa buhay ng maraming mga tao. Sa Acts chapter 2, dumating po ang Espiritu ng Diyos. Nang ito'y dumating, mapapansin po ninyo, wala akong time basahin po yung mga talata, pero pag inyo pong binasa ito, makikita po ninyo, sinabi po ng Biblia, na ang buong Jerusalem ay na-stir up. Ang buong mga mamamayan sa panahon na yon, lahat sila ho ay nagsipagtaka. Ano ang nangyayaring ito? Sila ho ay nagtanong. Sa kanilang mga pagtatanong, well, meron mga ibang tao na nagtatanong, nagtataka, pero nang uuyam, nangungutya. Pero dito ho ay sumagot si Apostol Pedro at sinabi niya sa verses 17 to 36, kinuwento ho niya ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang matinding plano sa buong mundo. Ito'y nahayag kay Jesucristo. Sa kanilang narinig, ang sinasabi po ni Apostol Pedro ay napakalinaw. Yung kamatayan ni Jesus ay hindi ho bunga ng conspiracy ng mga religious leaders o kaya hindi ito bunga dahil si Jesus ay maraming dapat panagutan. Kung hindi nilinaw po ni Apostol Pedro, at ito din ho ay naunawaan ng mga nakikinig sa panahon na yon, na nang si Jesus ay mamatay sa bundok ng Kalbaryo, hindi ho siya nanatiling patay. 3 araw siyang nalibing, pero pagkatapos na 3 araw, siya ay nagbangong muli. At sa kanyang pagbabangon, ito ho ay nagbadya at nagsabi sa lahat ng mga tao na ang kasalanan ng sanglibutan ay meron ng kapatawaran. Ang paglilinis ng kamay ng Diyos ay pwede nang maranasan. Alam po ninyo, dahilan po sa mga pangyayaring ito, ang mga tao, grabe ho ang nangyari. Dahil ang Holy Spirit ay tumanglaw sa kanila, nagkaroon sila ng pangunawa, biglang nabuksan ang kailang mga kaisipan, naintindihan nila yung ipinapangaral. At ito ang kailang naging tanong, ano ang dapat naming gawin? Ano ngayon ang nararapat naming maging mga hakbang? At dito, sumagot si Apostol Pedro at sinabi niya sa kanyang mga tagapakinig, mangagsisi kayo at tanggapin niyo si Jesucristo sa inyong buhay. Magpabautismo kayo. Ang sabi ng Apostol Pedro sa kanila, upang kayo ay maligtas. Now, makikita po natin, mula po noon, yung mga taong tumanggap kay Jesus. Sabi po ng Biblia, verse 41, those who accepted His message were baptized. And according to the Bible, meron pong 3,000 ang tumanggap sa Panginoon. Wow! 3,000 souls. Yun po ay pasimula lang nang wala na hong tigil na pagkilos ng kamay ng Diyos, na patuloy na paghipo niya ng buhay ng maraming mga tao. Tulad po narinig natin kanina, yung pagbabagong ginawa ng Panginoon sa buhay ni Ayador at maging sa buhay ni Rain. At naniniwala ho ako, bawat isa ho sa atin dito na tumanggap kay Jesus ay binago din ng Panginoon.
Tama po ba? Pwede ba pumalakpak ang binago po ng Diyos? Hallelujah! Now, in verse 46, ang makikita po natin, sabi po dito, and every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Alam po nyo, makikita po natin, sabi ko sa inyo kanina, ito bang spice group ay biblical? Ito ba'y mayroong pundasyon ng Biblia? Sabi po ng Biblia, ay opo. Napakalinaw. Because sabi ng talata, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Sabi mo sa iyong katabi, spice group yan ha. Di ba? O kaya, open cell yan ha. Sino ba yung narinig ko nagsabi? Si Ayador. Noong daw umatin siya ng open cell, ang una lang niya intention, cupcake. Kasi sa spice group ay merong kainan. Tama po ba? And yet, na-realize siya later on, meron palang mas matinding plano ang Panginoon sa kanyang buhay, hindi lamang cupcake. Sabi mo sa iyong katabi, spiritual life o eternal life. In fact, makikita po natin dito na sa grabe hong pagkilos ng kamay ng Diyos, ang bawat isa ho sa kanila ay nagkaroon ng kakaibang relasyon sa Panginoon. Mga kapatid, mga panauhin na narito, sino sa inyo rito ang part ng Spice Group? Pakitaas nga ang kamay. Yung atin ng Spice Group. Alright. Doon po sa aming sino po mga bisita po namin dito? First time na naka-attend. Pakitaas nga po ang inyong kamay. Wow, palakpakan po natin sila. Praise God. Welcome po kayo sa All for Christ Church. Alam po ninyo, doon sa mga umatin ng open cell, nais ko sabihin sa inyo ang isang importante at napakalinaw na bagay. Ano po yun? Pag naintindihan po natin ang biyaya ni Jesus ng kanyang pag-ibig at pagliligtas, na siya'y namatay para patawarin ka sa iyong kasalanan at bigyan ka ng katiyakan sa iyong buhay. At kapag ang Holy Spirit ay iyong pinayagang kumilos sa iyong buhay, at ikaw ay maging bahagi din na mas malawakang plano ng Panginoon, yung tinatawag na local church, you will experience great and exciting things in your life. Your life will be different. Ulitin ko po, pag naunawaan po natin ang pagliligtas ni Jesus, pag naintindihan natin ang pagkilos ng kanyang Espiritong Banal, at kapag tayo nagpatuloy sa ating Spice Group, at maging bahagi ho tayo ng mas malawakang plano ng Panginoon sa kanyang church, sabihin mo sa iyong katabi, sabihin mo sa katabi mo, magiging ibang klase ang buhay mo. Alam po niyo, kanina ikwento ko sa inyo, meron po na nagpasimula ang ACC Tanyag na 28 tao na dumalo. Karamihan sa kanila ay wala na ho dito. Sandali meron pa rito yung sa 28 original nandito pa. Pakitaas nga kamay bukod kay Tessie. Ayun, si Irma, si Mami, at yung iba pa. Pero nais ko sabihin sa inyo, inaalala ko po yung mga tao na yon. Ang iba sa kanila ay nasa abroad. Hindi ko makakalimutan na isa sa mga kasama doon sa first time ng gathering na yon ay isang estudyante at the time, isang kabataang lalaki. Ang pamilya niya ay mayroong problema. Pero siya ho ay sumampalataya sa Panginoon. And now, ang lalaki pong ito ay nasa Amerika at nag-i-enjoy ng kanyang buhay. Hindi lamang po nag-i-enjoy ng kanyang buhay, siya ho ngayon ay isa sa mga leader ng church na kanyang kinabibilangan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron din doon dumalo na nung araw ay nagre-renta lang ho sa bahay namin ang bed spacer. Siya ho, ang pangalan nun ay Au Suaso. Siya ho ay nakakilala kay Kristo din. Siya ho ngayon ay isa sa mga leader ng JIL, parang pastora na ho. Ginagamit siya ng Panginoon ng matindi, pero maganda ho nito, ang kanyang halos buong pamilya, except sa kanyang asawa,
ay buong sigla na naglilingkod sa Panginoon. Marami ho sa kaila, pagka iniisip ko yung kailang mga mukha, meron ho doon na ngayon ay mga pastor na rin. Pumapalaot, nagpupunta sa marami at iba't ibang mga bansa, nangangaral at nagtuturo tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang aking po nadadama at nakikita, yung pong pasimula na yon ng small group ay matindi po ang naging bunga sa buhay po na naging bahagi ng Spice Group. Ang puntos ko dito ay simple lang. Simple lang ang puntos ko dito. Don't belittle your Spice Group na dinaduluhan ngayon. Hello! Huwag mong mamaliitin. Kasi ako ay excited na makikita ko ang marami sa inyo ng mga umate ng mga Spice Group. One time, one day, kayo ay nangangaral sa libu-libong mga tao, nakatindig at nagpapahayag ng kabutihan at pagliligtas ng Diyos. Amen ba? Alam mo niyo, pagka nakikita ko yung mga mukha ng mga kabataan ngayon, yung mga bago nagsipag-graduate ng PUP, mga CPA na ngayon, wow, sa love-love ko, wow, grabe ang gagawin ni Lord. Wow, grabe ang gagawin ni Lord. Wow, grabe ang gagawin ni Lord. Hindi nyo pwedeng ma-underestimate kung ano ang pwedeng maging bunga ng lahat ng ito. Now, tignan po natin sandali. So, gusto ko lang inyong tignan at ulitin na ang Spice Group, Open Cell, ay very biblical. Alam mo ba ninyo na ang Diyos ay tuwang-tuwa na nakikita niya nagtitipon kahit ang 2 o 3 sa pangalan niya? Alam ba niyo kung anong pangako ng Diyos pag merong 2 o 3 nagtitipon sa pangalan niya? Alam po ba niyo kung anong pangako? Sabi po ng Lord, ako, ang presensya ko ay naruroon sa kanilang kalagitnaan. Nandito po ang ating Panginoon, Church. Palakpakan natin ang hari ng mga haring muli, ang Diyos ng mga Diyos. Praise God! Now, pangalawa ho na gusto kong tignan natin, yung uri ho ng mga tao, the people of the cell at the time. Tignan po natin, ano ba ang kailang mga ginawa? Naalala po ninyo, noong mangaral si Apostol Pedro na napaka-powerful na message, ang tanong ho nila, ano ba ang dapat naming gawin? Tignan po natin, ano ang kailang mga pinaggagawa, sapagkat ito ay kanilang ginawa, grabe ho at matindi ang naging pagkilos ng kamay ng Diyos sa buhay nila at ng mga taong kanilang naabot. Makikita po natin unang-una, ang sabi po ng Biblia, they devoted themselves to the apostles' teachings. Verse 42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Verse 46, every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Devoted themselves. Ibig mo sabihin, isa ulit sa salita, na pwede ipalit sa devoted, ay naging zealous. Ibig mo sabihin ito, sila ho, nung maintindihan nila ang grabing pagmamahal ng Diyos, ang biyaya ng Panginoon. Meron po one time, tinanong si Kristo sa kanyang mga tagapakinig. Ang sabi po niya, sa tanong ay ganito, anhin ng tao, makamtan man niya ang buong kayamanan ng sanglibutan, kumapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Ano po ang sagot? Ang tanong ng Panginoon, ano ang magiging bisa na lahat ng kayamanan ay nasa iyo? Ano magiging kabuluhan? Ikaw ay naging maraming asawa. O ano magiging bunga na kung ang karangyaan, karangalan, o posisyon ay nasa iyo. Pero pag ikaw ay namatay sa mundong ibabaw, ay mapunta ka sa impyerno. Ano po ang sagot doon? Di po ba wala? Walang kabuluhan. Baliwala ang pera. Baliwala ang boyfriend, asawa o girlfriend. Baliwala ang posisyon o kapangyarihan kung ang isang tao ay mapahamak ang kanyang kaluluwa. These people, yung mga nakaunawa, wow, yung palang kamatayan ni Jesus, yung palang kanyang paghihirap sa bundok ng Kalbaryo, ang layunin noon, ang buhay ko ay patawarin sa aking kasalanan.
At upang ako'y magkaroon ng tunay na kahulugan ng buhay, yung kapayapaan na hindi pwedeng ibigay ng mundo, yung kagalakan na tanging Diyos lang ang pwedeng magbigay. Nung ito'y kanilang maintindihan, nung ito'y biglang kanilang maunawaan, ano po yun, naging kanilang conclusion, I have to give this life totally surrendered to the will of God. Tama po ba yun? Yes. Can you imagine? Naintindihan nila yung ginawa ng Panginoon. So sabi ng Bible, then therefore, they devoted themselves to the apostles' teachings. Ibig po sabihin, pinayagan nila na ang salita ng Diyos ay baguhin ang kanilang buhay. Pinayagan nila na ang mga prinsipyo ng Biblia, ang kanilang lakaran. Pinayagan nila na ang pangalan ng Diyos ay maluwalhati sa kanilang buhay. And that's the kind of people na dumadalo noon sa Spice Group noong kumilos ang Espiritu ng Panginoon. Alam mo ninyo, yung pagmi-meeting natin kayo sa mga Spice Group po ninyo, tama po si Ayador, sa umpisa akala niya kainan lang ito. Pero later on, naintindihan niya, aba grabe, meron pala itong mas iba yung pwedeng gawin sa buhay ko. Aba grabe, pwede pa lang ako ay lumaya doon sa drug addiction na aking kinasadlakan. Naalala po ninyo, ako hindi ko makalimutan yung hinipo ng Panginoon sa All for Christ Church Tanyag, si Cal Medina. Si Cal Medina na tinatakwil na mismo ng kanyang sariling mga kamag-anakan. Ayaw na siyang makita sa kanilang bahay. Ayaw po uwiin doon. Bakit? Kasi laging nagdudurog. At dahil siya durugista, one time may kausap po ako, limutan ko yung pangalan ko, kausap ko, pero kinuwento niya sa akin, alam mo ba, pastor, yung mga drug addict, makikita mo talaga sila ay nagiging perwisyo sa lipunan dahil doon sa kanilang bisyo, kahit ano na lang nanakawin yan. Kaya nga alam mo, pag ang isang magnanakaw ay addict, dahil kahit tsinelas nanakawin, para lamang merong maibenta, nakaprasong makakuha ng pera, makabili ng shabu. Sa loob-loob ko, wow, grabe pala, ano? Pero ito, si Cal Medina, naging drug addict, pero sa biyaya ho ng Panginoon, naintindihan niya ang pag-ibig ng Diyos. Dumalo siya sa mga gawain, sa mga maliliit na gathering o Spice Group. At habang siya ay nakikinig, naintindihan niya ang plano ng Panginoon. Hindi lamang siya nakikinig, hindi lamang siya umattend para makikain. Ang kanyang matinding ginawa, sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, ang sinasabi mo, tatanggapin ko. Naging devoted, naging zealous, pinayagan ni Cal Medina at yung mga naunang mga mananampalataya na ang salita ng Diyos ay baguhin ang kanilang buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon na nagbabago ng buhay. I am sure of this. Sino nga po ba umatin dito ng Spice Group? Pakitaas nga ang kamay. Wow, praise God. Pakitanong mo nga sa kanya, binago na ba ni Lord ang buhay mo? Devoted ka ba sa teachings ng Bible? Handa ka ba na magpabago? Handa ka ba na iwanan yung mga pornographic materials? Handa ka ba na iwanan yung mga droga o bisyo na umiibabaw sa iyo? Ibig po sabihin, pag kayo ay handa, pumapayag, kayo ay devoted, tulad ng mga unang umaaten ng Spice Group. Hallelujah! Ang Diyos ho ay patuloy na nagbabago ng buhay. Sabi mo sa katabi, patuloy siya nagbabago ng buhay. Katunayan, yan po ang isa sa mga pinagpapasalamat natin sa Panginoon. Isa sa mga tinitignan natin, nakabutihan ng Diyos sa Church ng All for Christ. Yung makitang maraming buhay ang binago. Makitang maraming mga tao, even mga pamilya ay muling mabuo. At ang nakakatuwa ho, makita rin po natin yung mga minsan wala ng pagkain, walang pambili, yung mga sobrang hirap. Nararamdaman ba nyo, umaangat ang buhay? Nararamdaman ba nyo, payaman ng payaman? Palakpakan po natin ang muli ang dakilang Diyos. Amen. So, ito yung klase ng tao sa Open Cell, sa Spice Group, ay they were so devoted. Hindi lamang po yun. Makikita po natin din sa kanila na sila ay nagkaroon ng concern sa isa't isa.
Sabi po ng verse 44, all the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Kanya nga, ang mapapasin niyo po sa kanila, I think we can say this, para ho sa kanila, my cell is now my life. Sabihin po natin, my cell, my life. Sa All for Christ Church, hindi lamang tayo interesado na mangaral at sabihin ng tungkol sa pag-ibig at pagliligtas ng Diyos. Sa All for Christ Church, meron tayo pong pangarap. Ang pangarap natin, matulungan ang hindi makapag-aral. Hello? Ang pangarap po natin, yung mga mahihirap, yung mga walang makain, hindi po tayo papayag na magpapatuloy na walang kakainin. Amen? Hello? Kaya ginaya po natin, alala nyo yung sinabi ni yung ating mentor, si Pastor Shalyn Panlilio. Sa kanila pong church, sa Destiny, pag meron po silang alam na bahagi ng kailang spice group na nagugutom, kasi hindi natin pwedeng iwasan at hindi natin pwedeng i-deny. Marami pa rin ho ang naghihirap sa mundong ibabaw. Marami pa rin, marahil meron sa inyo dito kayong kakilala o kayo mismo, sila talagang nagiging problema niyo, wala akong misang pamasahe para pumasok sa paaralan. O kaya pag nasa paaralan na, minsan di ka na makapag-concentrate sa turo ng guro. Bakit? Kasi nahihilo ka na sa matinding gutom. Sabi ni Pastor Shalyn Panlilio, kung kayo ay nagugutom, meron pa kayong load, i-text nyo lang, binibigay ho nila yung kailang mga cellphone numbers, ang i-text nyo, kruk, kruk, kruk. Tapos sabihin mo yung location, let's say TCU, sa auditorium, meron hong darating doon na magbibigay ng pagkain. Hello! Alam po nyo, ang church natin, hindi lamang po tayo panay dada, hindi lang po tayo panay salita, hindi lamang po tayo nagsasabi na, I praise the Lord. Marunong din po tayo makiramdam kung ang sikmura ng ating katabi ay nagre-reklamo na. Pakisabi nga sa katabi mo, aalalayan kita. Magtutulungan tayo. Magdadamayan tayo. In fact, ang aking pong panalangin, darating ang araw, pakinggan niyo po ako, pakinggan niyo po ito. Ang aking pong panalangin ay darating ang isang araw na walang mahirap sa All for Christ Church. Hello! Na lahat sa All for Christ Church ay hindi lang mayaman, multi-millionaire! I believe, natutuwa ang Panginoon sapagkat ito makikita natin na ginawa noong church sa Book of Acts. Sabi po ng Bible, they were so concerned with each other. They broke bread. At in fact, yung mga wala, binibenta nga nila yung kanilang bahay upang yung mga sobrang naghihirap ay kanilang matulungan. Gusto ko po paalala at sabihin sa inyo na dahilan ho dito ay meron tayong mga ilang tinawag na ministries like Macedonian Call Ministry. Ang Macedonian Call Ministry, meron po tayong idinalaang kaunting pondo. Kaunti pa lang dahil tayo ay kinakapuspas sa ngayon. Pero pondo ay nilalaan natin para pang scholarship, pampaaral ng ibang mga pwede nating matulungan, mabigyan ng pamasahe yung nangangailangan, at uulitin ko ho. Huwag ho kayong mahiya. Halimbawa, kayo ho, ito, pakinggan niyo ho ako. Pag kayo ho ay nasa lubong niyo ako, sa dami ho ninyo, hindi ko malaman, at matandaan ng lahat ng inyong mga muka. Meron mga, minsan naglalakad ako, mingingiti sa akin, hindi ko malaman kung ngingitian ko din. Baka ako to yung member ng church, so baka naman hindi. Baka pag nginitian ko naman, babae at hindi naman ako kakilala, baka sabihin, binabastos ko naman. So, sa dahilan sa dami ninyo, hindi ko kayo matandaan. Pero ito po, sasabihin ko sa inyo, kung ako'y masasalubong ninyo, at kayo ho ay nagugutom, sabihin nyo lang ho isang salita, taga-ACC po ako, gutom po ako. Hello! At kung malapit ang Max, sa Max tayo. Kung malapit ang Vikings, sa Vikings tayo. Bakit o?
Sabihin niyo sa inyo katabi, sa All for Christ Church, walang magugutom. May pagkain ba tayo, Pastor Alin, mamaya? Ayo. But of course, gusto ko sabihin din sa inyong lahat, hindi lamang yung unang members ng Spice Group noon, sila ho actually ay naunawaan nila yung bigger plan ng Diyos. Ano po yung bigger plan ng Diyos? Sila ay maging bahagi ng church ng Panginoon. Kasi kung kayo ay part lang ng Spice Group, maaaring hindi nyo naintindihan o nalalaman, ay meron palang All for Christ Church na pinanggalingan ng mga kasama ninyo doon sa Spice Group. Ang plano po ng Panginoon, kayo at ako ay maging bahagi ng church ng Panginoon o ng All for Christ Church. Marami po sana kung gusto sabihin dyan, subalit ang aking oras ay nauubos na. Gusto ko po dumako sa pangatlong bahagi upang dito ho ay makikita rin po natin kung ano naman ho ang ginawa ng Diyos doon sa cell o sa Spice Group. Spice Group na naintindihan ang pagliligtas ng Diyos. Spice Group na winelcome ang Holy Spirit sa kanilang buhay. Yung Spice Group na winelcome din ng pagiging part ng church. Ano po ang ginawa ng Diyos nang ito'y kanilang nilakaran? Ang unang ginawa ng Panginoon, God, sabi po ng verse 47, continued to save people. Verse 47, sabi po, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. There was one incident sa Bible na yung mga alagad ay pinadako ng Panginoon, pinahayo niya ng dala-dalawa, yung 72 tao kung naalala ninyo. At sabi ni Jesus, sa lahat ng bahay na magbubukas, ay ibigay ninyo ang aking kapayapaan, pagalingin ninyo ang mga may sakit. At ang sabi ng Panginoon, ang kapayapaan ko ay sa kanila. Yung 72 ay humayo. Dala-dalawa ho, tumuktok sila sa mga bahay, at na sila po ay bumalik. Tuwan-tuwa ho silang lahat. Bakit ho? Napatunayan nila na pag sila pala ay sumunod lang sa sinasabi ng Diyos, grabe ho ang gagawin at pagkilos ng kamay ng Panginoon. So bumalik ko sila, nagre-rejoice. Sabi nila, Panginoon, Panginoon, sa pangalan mo, mga masamang espiritu ay napapalayas namin. Panginoon, Panginoon, sa pangalan mo, maraming himala ang nangyari. Mga may sakit ay gumagaling. Alalahanin po ninyo na ang Panginoong Yesus ay meron ng sinabi. Ang sabi po niya, makita po niya sa Luke. Sabi niya sa book ng Luke, nakita niya si Satanas mula sa langit, pabagsak. Ibig po sabihin, talunan. Pero ito matindi sa sinabi ng Panginoon. Sabi niya, pero huwag kayong magalak na ang masamang espiritu ay nasa ilalim na inyong mga paa. Ang sabi ni Jesus, magalak kayo na inyong pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ang ibig po sabihin ni Kristo, kung meron pong grabe, kung meron pong pinakadakilang gawa ang kamay ng Diyos, hindi ho yung mga miracles. Ang pinakagrabe ho na himala ng Panginoon ay yung magligtas siya ng mga tao. Magligtas siya ng mga napapahamak sa kasalanan. Yung maiintindihan ang biyaya at pag-ibig ni Jesucristo. So, yung church na nag-spice nung araw, yung Spice Group, nung sila'y lumakad sa plano ng Panginoon, binigay ng Diyos sa kanila ang grabe at pinakadakilang blessing ng Panginoon. Ano ho yun? God continued to save people. Hello? Nagagalak ho ba kayo na linggo-linggo meron tumatanggap sa Diyos sa All for Christ Church? Grabe yan. Sabi nga ng Bible, lahat ng anghel sa langit ay natutuwa. I believe mamaya sa ating po mga panuhin merong tatanggap sa Panginoong Hesus ngayon sapagkat kikilos ang kamay ng Diyos sa ating kalagitnaan. Amen ba, church? Amen ba, church? So, isa pa sa ginawa ng Panginoon, verse 43, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. God continued to do signs and wonders. Mga nagka-Spice Group. Sino yung Spice Group leader? Pakitaas ng kamay.
Alright. Alam ko, kayo mga Spice Group leader, ay walang tigil sa pag-witness, pagtuturo tungkol sa pagliligtas ni Kristo. Gayunpaman, bagamat binanggit ko kayo na, yes, that's the greatest gift, greatest miracle. Ganun pa man, mga Spice Group leaders, taas ang kamay ulit, taas ang kamay please. Mga Spice Group leaders, huwag niyong pabayaan at huwag niyong kalimutan manalangin ng mga milagro sa inyong grupo. Hello! Tanungin ninyo mga umatin, anong miracle ang kailangan mo? Pag sinabi niya, meron po sakit ang nanay ko, tatay ko, mag-pray kayo ng buong tapang. Manalangin kayo ng milagro ng kamay ng Diyos. Amen ba, church? Kasi when you walk with God, when you do the will of God, sabi po dito, the Lord God Almighty continue to do signs and wonders among the people. Kung meron kayong mga members, ito, sabihin ko rin sa inyo to, kung meron kayong mga members na may hirap, manalangin kayo ng miracle, sabihin nyo, kapatid, pinapanalangin ko na ikaw ay yayaman at magiging milyonaryo. Hello! Hello! Pagka binata o dalaga at wala na sa kalendaryo ang edad, pray for a miracle. Yes! Anong miracle? Magkaroon ng kapartner. Hello! Pwede ba yon? Kayang-kaya yun ng Panginoon. And lastly, ano pong ginawa ng kamay ng Diyos? Makikita po nyo na ang kamay ng Panginoon, God expanded the church. In fact, or God revealed His plan about the church. Pag pinag-aralan niyo po, binasa po ninyo mga ilang pang talata sa Book of Acts, ito ang inyong makikita na ang Panginoon, tulad binanggit ko sa inyo kanina, nawasak ko ang temple. Nung araw kasi, napansin po niyo, nagpupunta po sila sa temple. Hindi po nila kasi alam, ano ba talaga plano ng Panginoon. Kala nila, sila ay magiging bahagi ng Judaism. So, umati sila ng temple. Pero later on, yung temple ay nawasak and the Lord revealed the glory of the body of Christ, which is the church. Hello? Ang Panginoon, pinalawak niya, nilabas niya, at pinakita niya ang plano niya sa pamamagitan ng kanyang iglesia. So ang conclusion ko po, challenge sa bawat isa sa atin, ngayong hapon ay simple lang. Spice Group, myself, my life. But you, as part ng Spice Group, kinakailangan ho, i-elevate ho natin, i-upgrade ho natin ang ating buhay at ang ating relasyon sa Diyos. Ano po dapat natin gawin? Pakinggan niyo po ako. Ang dapat po natin gawin, kung ikaw ay bahagi ng Spice Group at hindi ka pa bahagi ng All for Christ Church, kinakailangan ho na maging bahagi ka ng All for Christ Church. In closing, let me say this to all of us. 32 years ago, about 28 people gathered sa unang worship service, October 7, year 1982. 28 people, and by the grace of God, ginamit ng Panginoon ng All for Christ Church na patuloy na magturo sa maraming mga tao, kababayan natin, mga taga-Taguig o mga ibang mga lugar. Naunawaan, pinahayag natin ng ACC ay mayroong misyon, ituro ang tungkol sa pag-ibig at pagliligtas ni Kristo. Now, sabi ko nga sa inyo kanina, pwede ba kayo tumindig sandali? Tumindig lang tayo sandali. Pwede ba kayo tumingin sa kapaligiran? Tingnan nyo ang likod. Wow! Di ba kayo natutuwa? At hindi ba kayo pwede pumalakpak sa kabutihan ng Diyos? Sa bilang ng mga taong ito na ngayon ay pinag-ugnay-ugnay ng Panginoon. Pero hindi lamang po dyan, makita po natin ang pagkilos sa kamay ng Diyos. 32 years ago, we were here sa Taguig City. But have you realized, ang All for Christ Church ay dumako ng maraming mga lugar. Meron na rin tayong All for Christ Church Batangas, All for Christ Cavite, All for Christ Pasig,
All for Christ Abu Dhabi. All for Christ Dubai. All for Christ Bacolod. All for Christ Davao. From one humble beginning, moving forward, touching lives by the grace of God. Ang hamon ko sa inyong lahat, ang destiny mo ay lalo mo lang maunawaan at makikita kung iyong ilalagay ang iyong buhay at ang iyong sarili doon sa wala nang patumangga, wala nang agam-agam na pagsusuko ng lahat-lahat sa Diyos at sa kanyang katawan o sa kanyang church. So all for Christ.